Hindi pa rin mga tol tapos etong China Coast Guard sa kanilang pagiging parang pirata sa karagatan mga tol. Dahil ngayon, PCG vessels na maghahatid ng ayuda sa mga Pilipinong mangingisda, hinabol, dinikitan at tinangkang harangin ng China mga tol. Alamin natin itong balitang to, samahan ninyo ako. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright mga kapatid, welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism sa mga maiinit na balita ngayon. So eto, merong balita dito sa 24 oras mga tol. Again, hindi po ako ang magbabalita sa inyo ha. Pwede kayong pumunta na lang doon sa mismong GMA News kung gusto ninyong panoorin yung balita. Tayo naman ay magbibigay ng commentary, magbibigay ng reaksyon, pag-aanalisa o ng ating site, no, dito sa mga balitang ito na may kilalaman sa ating soberanya mga tol. Dahil marami ako nababasang comment, bakit paulit-ulit na lamang daw nangyayari to? Hindi daw ba kikilos ang ating Coast Guard at hindi daw ba kikilos ang ating mga sundalo? Dahil umaabuso na mga tol. Etong nakaraan, di ba, winater cannon ng China Coast Guard, yung mga pobreng mangingisda. 3 naging sugatan mga tol at nagtamo ng injury dahil sa ginawa nilang karahasan mga kapatid. Hindi daw ba kikilos ang ating mga sundalo? Well, sa mga hindi nakapanood ng aking sagot dyan, pero sige, mamaya pag-usapan pa rin natin kung bakit hanggat maaari ayaw palakihin pa ng ating mga sundalo etong nangyayaring kaganapan dito sa West Philippine Sea. Pero bago natin to simulan mga tol, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At kung ikaw naman ay nanonood sa ating FB page, syempre huwag mo rin kalimutan mag-follow and like. No? Paki-click mo yung follow natin at nasa magwa 180,000 na po tayo. Maraming salamat. Alright, so panoorin na natin to. Hinabol at ilang beses na sinubukang harangin ng barko ng China ang barko ng Philippine Coast Guard sa bahagi ng West Philippine Sea. Sa gitna yan ng mismong maghatid ng ayuda sa mga Pilipinong mangingisda sa West Philippine Sea. Gusto ko lang i-emphasize mga tol, West Philippine Sea o yung ating exclusive economic zone, tayo lamang ang may karapatan dito mangisda. Tayo lamang ang may karapatan ditong anihin, kuhanin yung mga yamang dagat, mga minerals, mga natural gas dahil yan ay exclusive lamang para sa atin. Sad to say mga tol, sa tinagal-tagal ng panahon, siguro mula pa nung unang panahon, ang ating bansa ay napapalibutan na ng dagat. Supposedly dapat ang pinakamaraming asset natin mga tol is eroplano at saka barko. Pero dahil unfortunately tayo'y humantong sa mga pinuno, gobyerno o mga namamahala sa atin mga tol na imbis na tayo ay asikasuhin at paglingkuran, mas inuna muna nilang paunlarin ang kanilang buhay. Eto nangyayari ngayon sa atin. Ang Pilipinas napag-iwanan ng husto, napag-iwanan sa depensa, napag-iwanan sa ating kakayanan para ipaglaban at ipagtanggol yung ating mga nasasakupan. Kaya eto nangyayari sa atin. Diba? Ito nangyayari sa atin mga tol. Yan ay resulta ng korupsyon. Diba? Yung sundalo natin, Coast Guard natin, no question dyan sa mga yan mga tol. Matatapang yan mga yan. Pero paano ka nga naman lalaban sa isang higante tapos ikaw ang daladala mo, eto lang. Diba? Tuloy natin. Nakatutok si EJ Gomez. 3 barko ng China Coast Guard ang agad namataan ng Philippine Coast Guard nitong Biyernes nang dumating kami rito sa Abad Santos Shoal. 30 nautical miles ang layo sa Sabina Shoal. 30 nautical miles mula sa Sabina Shoal kung saan winater cannon yung mga mangingisda. Di tuloy natupad ang planong salubungin ng PCG ang 20 Filipino fishing boats na hahatiran sana ng tulong sa Abad Santos Shoal. Sa halip, dumiretso na papuntang Sabina Shoal ang ilang mangingisdang Pinoy at doon na sinundan ng Coast Guard mag-aalas 2 ng hapon. Pero nag-cut ang barko ng China sa daraanan ng barko ng Philippine Coast Guard at dumikit ng hanggang 300 yarda na lang. Yan no, humarang sila mga tol. Hinarangan tayo, grabe. 3 beses din nag-radio challenge ang China Coast Guard. This is China Coast Guard. Tapos inaudible na, hindi na narinig. Leave immediately. Aba, pinapaalis tayo no sa mismong ating soberanya. You have entered the agents workers of China's Xianmin. Leave immediately. Philippine vessel 4411. This is China Coast Guard vessel 5204. You have entered the agents workers of China's Xianmin.
Itinuloy ng Coast Guard ang misyon pero muling namataan ng barko ng China Coast Guard mag-aalas 5 ng hapon. Hinabol nito ang barko ng Philippine Coast Guard sa kanang bahagi nito. Hanggang sa ikat nito ang Philippine Coast Guard na napilitang huminto. You do not possess any legal authority to patrol within the Philippines Exclusive Economic Zone. You are directed to depart immediately and notify us of your intentions. Yun ang ating yun ang ating sagot. Kung mapapansin ninyo mga tol, yung China Coast Guard is panay pangharas lang at saka panay pananakot lang. Pero wala silang masabing legal basis, di ba? Halimbawa, sinasabi nila, this is China Coast Guard, tapos di maintindihan, tapos leave immediately, parang ganun lang mga tol. Pero tingnan nyo yung sagot natin, oh. You do not possess any legal authority to patrol within the Philippines Exclusive Economic Zone. You are directed to depart immediately and notify us for your intentions, mga tol. Ito yung script na yan eh. Laging meron tayong dalang ganyan binabasa ng ating mga Coast Guard. Tapos laging ipinapaalala sa kanila yung tatlong bagay na nilalabag ng Coast Guard. Unang-una, yung UN Convention on the Law of the Sea, which is party sila, member sila nun mga tol, pumirma sila. Nilalabag nila yon. Pangalawa naman mga tol is yung Philippine Maritime Zones Act. Batas ng Pilipinas yon na nilalabag din nila. And ikatlo, yung talagang ayaw nilang kilalanin mga tol is yung 2016 arbitral ruling. Kasi talagang pinawalang bisa doon mga kapatid yung kanilang 9-dash line na magpahanggang ngayon ay hindi nila kinikilala 9 years na ang nakakalipas. Nakakalungkot isipin kasi naghatol ng ganun yung isang korteng wala namang law enforcement. Kumbaga nagbigay sila ng hatol o sundin niyo kung gusto niyo sundin, kung ayaw niyo sundin, bahala kayo, parang ganun. Kumbaga maglalagay ka ng batas, magbababa ka ng batas tapos wala naman magpapatupad, sabi nga ni Duterte is just a piece of paper. Parang ganun. Kung kaya lang sana nating ipatupad yan, kung malakas lang sana Pilipinas, kung hindi lang sana tayo nilalamon unti-unti ng buhaya, kaya nating ipatupad yan eh. Kayang-kaya ng Pilipinas ipatupad yan mga tol. Kung hindi nga lang sana tayo mahina. No? Tuloy natin. Philippines Exclusive Economic Zone. You are directed to depart immediately and notify us of your intentions. Pasado alas 5 ng madaling araw ngayong Biyernes, December 12, na makarating itong vessel ng Philippine Coast Guard na aming sinasakyan dito sa Abad Santos Shoal. Agad namataan ng PCG ang tatlong vessel ng China Coast Guard. Sa mga punto pong ito ay pinalilibutan o pinaliligiran na po ng CCG itong vessel ng PCG, gayon din ang vessel ng mga Pilipinong mangingisda. Grabe no, barko ng Pilipinas pinalibutan ng mga barko ng China sa loob ng ating EEZ. Sabado, pagsikat ng araw ay nadagdagan pa ang barko ng China. Bukod sa 4 na barko ng China Coast Guard, ay meron ding isang Chinese militia vessel. Bilang nyo, sabi, 3 barko ng China at saka isang Chinese militia vessels laban doon sa nag-iisa nating barko. Kahit sabi nating 2. Ito yung sinasabi natin doon sa mga nagko-comment. Kasi marami nagko-comment mga tol. Ito sagutin lang ulit natin. Ito'y para din naman mga tol sa kapakanan nating lahat. Diba? Hindi natin binibigyan ng dahilan ang China na mas maging agresibo pa sa pagiging agresibo nila ngayon dahil unang-una mga tol, wala talaga tayong kakayanan. Mahirap man tanggapin pero ito ang katotohanan na sana malagpasan natin balang araw. Depende yan sa inyo. Depende yan mga tol sa ilalagay nating Pangulo ng Pilipinas at ilalagay nating mga sangay ng gobyerno. Kasi hindi lang naman talaga sa Pangulo yan mga tol kahit palitan mo ng paulit-ulit yung Pangulo pero kung same senator, same congressman, same mga nandiyan dyan sa nakalagay sa DepEd, sa ombudsman, sa DPWH, kung sila pa rin mga tol yung nando doon, di ba? Wala. Talagang yardog pa rin ang Pilipinas niyan. So eto na nga, balikan natin yung sinasabi natin. Mga tol, doon sa mga nagtatanong bakit hindi pumapalag etong ating mga Coast Guard, panay radio challenge lang tayo. Kasi nga mga tol, once na tayo ay gumawa ng aksyon, for example, i-water cannon natin yan o kaya naman ay banggain natin yan, isang barko natin mga tol, dudumugin yan ng kanilang mga barko, pati warship nila mga tol, at mauuwi yan, pwede yan mauwi mga tol, doon sa tinatawag nating gera na talaga. Diba? Gera na talaga, which is wala naman sigurong bansang gustong pumasok sa gera, no? Kasi ang dali pumasok niyan pero ang hirap labasan niyan mga tol. Lalabas ka diyan, durug ka na. Lalong-lalo na hindi naman ganun talaga kalakas ang ating bansa para makipaglaban sa kanila. Hindi sa tinatakot natin mga tol yung ating mga kababayan, pero ito yung realidad eh. Oo, meron tayong mga kakampi. Andiyan dyan ng Estados Unidos, andiyan dyan ng Japan. Di ba ganun din ang Ukraine?
Ang dami niya ring kakampi, pero tignan nyo naman kung anong nangyayari sa bansa nila laban sa Russia. Diba? Andun pa rin yung damage, andun pa rin yung pinsala. Which is ayaw natin sanang matamo kasi ngayon pa lang mga tol na walang nangyayaring mga ganitong gera. Alam niyo naman kung gaano kahirap ang buhay natin ngayon. Ngayon 2025 sobrang hirap, di ba? Tapos nalaman pa natin na sobrang laki ng pera ng Pilipinas ang nawawalat ninanakaw sa atin ng mga pinagkatiwalaan natin na mag-aangat sa ating lahat. Magpapaganda ng ekonomiya ng Pilipinas, sila pala mga tol nagkakasabuatan para kuhanin yung mga perang nakalaan para sana sa atin. Nakakalungkot isipin yun mga tol. Tapos etong mga Coast Guard, dadalin pa nila tayo sa gera, hihilahin pa nila tayo sa gera. Kaya mas magandang kainin na lang nila yung ego nila Nilulunok na lang nila yung pikon nila mga tol. Kasi sa totoo lang, pikon na yung mga yan. Pero kaysa pumalag sila at hilahin pa tayo sa kaguluhan, di ba? Hindi na lang. Kinakain na lang nila yung ego nila. Tapos after hindi nila pumalag, kinain na nga nila yung ego nila dito sa mga China Coast Guard. Makakarinig pa sila ng mga panlalait mula sa mismong mga kababayan nila. Diba? Ang sakit para sa kanila nun mga tol. Napakasakit nun para sa kanila. Pasado alas 7 po ng umaga nang makita na po namin itong mga FFBs o Filipino fishing boats. Dito po yan sa Abad Santos Shoal. Dalawang po yan, nabibigyan po ng supplies ng PCG. Habang abala sa pag-aabot ng tulong ang Philippine Coast Guard, dalawang Chinese aircraft ang nagpaikot-ikot sa Himpapawid. Pagsapit ng hapon, nilaunch naman ng Philippine Coast Guard ang Islander 251 para sa Maritime Domain Awareness Flight nito sa vicinity ng Abad Santos Shoal. Grabe mang intimidate ang China, no? Mag-aalas 7 po ng umaga ngayong linggo, December 14, sa pag-andar po ng sinasakyan namin PCG vessel dito po sa vicinity ng Abad Santos Shoal ay nakalalapit po itong China Coast Guard vessel na 23520 na aabot po sa tinatayang 200 meters. Grabe, napakalapit na lang, no? 200 meters na lang mga tol. Kitang-kita na nga siya, Kung aatras po itong PCG vessel, ay aatras din po itong CCG vessel. Talaga pong malapitang minomonitor ng CCG. Ito pong PCG. Yan, may mga media din doon. Hindi, walang media doon, sila lang. Kasi ayaw nilang magsama ng ayaw nilang magsama ng third party media kasi ayaw nilang malaman ng media ang katotohanan. Sila lang yung nagbi-video noon para pwede nilang baguhin yung propaganda nila mga tol. Binabantayan ng PCG ang mga mangingisda na di makaalis sa Abad Santos Shoal dahil sa malalakas na alon. Ayon sa PCG, kailanman ay di patitinag ang Pilipinas sa anumang pangaharas ng China, lalo na sa mga Pilipinong mangingisda. Siniguro ng PCG na katuwang ang iba pang ahensya ng gobyerno na ipagpapatuloy ang pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Ang ating pong Philippine Coast Guard, despite of our limited assets, we're going to strategically deploy our vessels in those areas na alam nating pinupuntahan ng ating mga mangingisdang Pilipino. And despite of the bad weather condition, the harassment, the bullying na ginagawa ng China Coast Guard sa ating mga mas maliliit na Coast Guard vessel, it will not prevent us in ensuring the safety and security of our Filipino fishermen. Okay, unang-una naninibago ko sa buhok ni Commodore J. Tariela, pero ang mahalaga at importante sa lahat mga tol is malaman nating lahat na kahit na anuman ang ginagawang pambubuli, pangharas ng China mga tol, kailangan pa rin nating patunayan sa kanila na tayo'y handa pa rin na isulong, igiit yung ating karapatan dyan kasi tayo talaga yung may karapatan dyan at hindi sila. Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi rito? Comment na lamang kayo sa ibaba. Maraming salamat sa inyong panonood at pagsama sa ating reaction. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.